Masama ba ang sex? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa sex? Sa oras na ito, sasagutin na natin yung katanungan kung masama ba ang sex. So ang sagot ko dyan is hindi ko masama ang sex. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 19 verse 4 to 6, ito po ang sinasabi, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, Therefore, a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh." From the beginning pa lang doon sa creation, nakikita na natin na nilikha ng Diyos ang maliwanag na sinasabi, lalaki at babae lang po. Wala na pong ibang kasarian kundi lalaki at babae lang. At ang sabi niya, yung dalawa ay magiging isa na lang. So yung pinag-isa ng Panginoong Diyos is hindi pwedeng paghiwalayan. Dahil yun ay kalooban ng Panginoon. So ibig sabihin ito, dito napapasok yung kasal. Pagkikin na natin sa New Testament si Jesus Christ, inaprobahan yung kasal sa pamamagitan ng patpunta niya doon sa isa pasalan sa Cana. So doon natin makikita niya yung first miracle ni Jesus na ginawa ng wine ng yung tubig. Inutos ng Diyos na magpakarami kayo. Genesis chapter 1 verse 20, "And God blessed them. And God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the seas, over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." So dito sinabi ng Diyos, kumahiwayo at magpakarami. Ngayon ang tanong, paano sila dadami? Logic lang. Siyempre, kailangan dito ng sex. Isipin nyo, paano kayo mabubuhay kung walang sex? Paano kayo nadami dito sa mundo kung walang sex? From the beginning pa lang, pinapakita na ng Diyos, ang Diyos mismo, pinakita niya na yung sex is hindi masama. Dahil po ay kailangan nyo para dumami. Ito pa naman makikita na natin, ito ay idea na ng Panginoon. So ang sex is regalo po yan ng Diyos para sa mag-asawa. Malinaw po, para sa mag-asawa, para sa lalaki at babae. Pero ito nangyari, sumama na yung sex. Noong si Satan ay pumasok sa eksena. Ang una na diba, perfect ang lahat, kaya lang nung nahulog sila sa kasalanan sa iba't na pumasok na kasalanan, nalanghila na sila yung lupan, nahiya na sila kasi nga pumasok na kasalanan. So yung sex na yun is pinadumi na. Yan na ang tanong, bakit na yung dumi yung sex? Bakit parang nagiging masama yung sex sa mga tao? Alright, ito yung tatalakayin natin ngayon. So simulan natin dito. Number 1, sumasama ang sex sa pamamagitan nito. Premarital sex. Ang premarital sex is, ito yung gagawin mo yung sex na ito doon sa hindi mo pa asawa or sa hindi mo asawa. So kapag hindi pa kayo kasal and then ginawa mo na to, premarital sex ang tawag doon. Makikita natin sa Bible maliwanag, kailangan mo muna ikasal, kailangan mo na ipagkasundo yung tao na yan doon sa Diyos bago nagawin yung bagay na yan. So nagiging masama itong sex kapag ginawa mo to sa hindi tamang panahon. Ang napapanukot lang sa panahon natin ngayon is parang normal na lang. Normal na lang na makapag-sex ng isang tao kahit hindi pa sila kasal. Ayon sa survey, isa sa 3 kabataang Pilipino ang nakakaranas ng sexual intercourse kahit hindi pa sila kasal. At ito ay mga sa age ng 13 o teenager hanggang sa 25 na age. At mahigit 200,000 na Filipina teenager po na teenager ang nabubuntis kada taon. Pakikita natin, mga bata pa naman sila pero nabubuntis na sila. Ito pagbuntis pa lang po pagbubuntis, hindi natin pinag-usapan dito yung sexual intercourse talaga. Paano pa yun? Paano yung mga nakakaligtas yung hindi nakakabuntis? Alright, marami pa. Ibig sabihin, ang dami na makaranas ng premarital sex. Kaya tayo makikita na bilang din sa Bible patungkol doon sa premarital sex. Pero titignan natin siya, asapat ko doon sa sexual immorality, kung titignan na siya sa klikan, ibig sabihin ito is porneia, which means sexual immorality or fornication. Na yan din naririnig natin ang madalas nakikita natin sa Bible. Pag sinabing porneia or fornication or yun yung sexual immorality, hindi lang yan premarital sex. Actually malawak yan in general. Ngayon pa sa mga kabataan, kung hindi mo talagang pigilan yung bagay na yan is, lumay ba na? Sabi sa Bible, let's flee from any temptation. Kasama na rin yung premarital sex. So mag-ingat po tayo, at maaari po, papatahan ka pa. Habang ka mabuntay, tapos mo na. Kataharan mo, at pag nagtatrabaho ka na, you would settle ka na, pag-asawa ka na, pag nagkasawa ka na, hindi na gawin. Huwag niyong hayaan na mahulog kayo dito sa temptation na to. Gawin niyo muna yung mga priority niyo. Kakalaw lang natin kung sex na to kapag kasal na kayo. So hintayin niyo muna. 1 Corinthians chapter 7 verse 2, "But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband.
Liwanag sinasabi ng Bible, kailangan mag-asawa ka muna. Period, yun lang po. So, kung bata ka pa, wala ka sa tamang panahon, wala ka sa tamang edad, hindi ka papasal, hindi mo na kung gawin yung bagay nito dahil ito ay masama at hindi ito inaalaw ng Biblia. Ang ano is adultery. Adultery, ito naman. Sige, let's say may asawa ka na. Makapag-asawa ka na. Pero, hindi ka naman tayo sa asawa mo. So, kung hanap ka ng iba, may dahil hanap ka ng iba, ginawa niyo yung bagay dito. Diyan na papasok, diyan na magiging masama yung sex. Kapag may asawa ka na at ginawa mo pa yung sex sa ibang tao. Ito, sa Bible nakita natin sa litang adultery. Pagkitingnan mo from Old Testament to New Testament, may mga bagay dyan na sinasabi ng Bible patungkol sa adultery. So, sa creation, balik ulit tayo. Kita natin ng creation. Binigay ng Diyos kay Adan, isa na, sa Eva na. Hindi mga Eva, kung may nakita yung iba. Comment mo lang meron, pero wala po. Wala tayo nakita na binigay ng Diyos. Bukod kay Eva, isa lang po binigay, hindi si Eva lang po. So sa Bible nakikita din natin yung adultery po is kasama yan sa 10 utos. Ito yung 7 utos ng Diyos. Sabi dito, Exodus chapter 20 verse 14, you shall not commit adultery. Maliwanag na sinasabi ng Bible, huwag tayo mag-commit ito, pero marami pa rin talaga. Hindi magawa ng bagay na ito kaya nagkakaroon ng mga kapit. Nagkakaroon ng third party sa mga magkasawa at mga pag-aaway or nasisirang relasyon. Kung titignan natin, nung panahon noon sa Biblia, lalo sa Old Testament, kapag nagkapag-commit ka ng adultery, kamatayan yung magiging yan, consequence kapag nag-commit ka ng adultery. Leviticus chapter 20 verse 10, if a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterers and the adulteress shall surely put to death. Doon pala nakita natin may consequence talaga ang pag-commit ng adultery, which is talagang totoo dahil sa lahat ng kasalanan na ginagawa ng isang tao, kahit ano pang kasalanan niya, di man adultery, merong consequence talaga na binibigay ang Panginoon doon sa mga nagko-commit ng mga kasalanan. Si David, nag-commit siya ng adultery, so doon nakita natin maraming consequence na nangyari, nasira yung pamilya niya, binamatay pa sa pamilya niya, namatay yung anak niya, at may mga nagpatayan. Hebrews chapter 13 verse 4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexual immoral and adulterous. Kung ayaw mo masira ang pamilya mo, kung ayaw mo masira ang relasyon mo sa asawa mo, kung gusto mo mas mabuhay ng maayos, huwag ka mag-commit ng adultery. Nung panandali ang ligaya na hindi pwede sa ilang sex na yan, hindi mo alam yung panghabang buhay o yung pangmatagano consequence na mararanasan mo kapag ginawa mo yan. Pangatlo, rape. Sa Bible, hindi natin makikita yung salitang rape, pero consider yan doon sa sexual immorality na sinasabi natin kanina pa. Usually kasi pag sex, gugustuhin pareho ng tao yan. Pero dito sa rape, isa lang yung may gusto. Halimbawa yung isang lalaki lang at yung babae ayaw at pinitilig na lang po. Yan yung kinatawag nating rape. Hindi siya talaga maganda. Actually, sa patingin ng Panginoon, siyempre, sa gobyerno, dahil ito kapag nag-commit ka ng rape, kapag ginawa may rape na to, pwede kang magulong. At hindi lang magulong, sa ibang bansa na is binibitay pa. Sa Pilipinas, napakaraming cases ng rape. Ito ay matindi. Pagkatapos, ng rape is pinapatay pa. Yun yung pinaka-nakakalungkot din sa lapak, pinapatay para hindi na isumpong. Kasi alam nila na pwede silang magulong sa ginagawa nila. So, papatayin na lang nila itong rape nila. Ay, CNN Philippines, isang tao ang nare-rape kada oras sa Pilipinas. Isipin mo yun, isang tao kada oras ang nare-rape dito pa lang yan sa Pilipinas na. Paano pa kaya kung saserve mo yung buong mundo? Ang rape ay masama talaga dahil hindi lang sinasabi ng Biblia. Ang mismong batas mismo ang nagsasabi na ang rape ay masama talaga. Dahil sa Pilipinas meron tayong batas patungkol dyan sa Philippine Republic Act 8353. At panghuli is prostitution. Ang prostitution naman, ito yung ginagamit mo yung katawan mo para kumita ka ng pera. Madalas, involved po ang sex dito. Ang prostitution, ito makikita natin from Old Testament to New Testament, may makikita pa rin na nabanggit na prostitution at isinapuja kay si Rahab. Kung familiar kayo kay Rahab, siya ay nagpatuloy dun sa mga espiya na Israelita dun sa lugar niya upang kitado sila. Ang prostitution po ay immoral. Proverbs chapter 23 verse 27 to 28, for a prostitute is a deep pit, and a wayward wife is a narrow well. Like a bandit, she lies in wait and multiplies the unfaithful among men. Sa Pilipinas, halos kalahating milyon ang babaeng prostitute.
At bagamat ito ay iligal sa ating bansa, lataran pa rin at marami pa rin gumagawa nito sa ating bansa. Bawat bayan yata may makikita ang ganito. Siyempre mapupunsat sa bagay nito halimbawa na ramang HIV tsaka AIDS, which is malaki ang bilang ng mga Pilipino na may ganitong sakit. Dahil nga sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, marami na talagang kumakafir sa patalibikama nila. So, yun po, kita niyo yung mga nagpapasama sa sex. Ulitin ko po, at ulitin ko sa inyo, hindi po masama ang sex. Bibigyan mo na kayo ng solusyon para mas maintindihan yun. Yung bagay na ito na ang sex ay hindi masama. Halimbawa na ang kutsilyo, kung titinan mo siya, hindi naman siya masama. Wala masama sa kutsilyo kung titinan mo. Actually, ginagamit ko yan paghiwa ng mga bagay-bagay. Ang kutsilyo, nagiging masama lang yan kapag ginawa mo siya na, halimbawa, pinampatay mo ng tao. Sutol, pero siya nagiging masama at kung saan mo siya pa pwedeng gawin sa mga kasamahan. So, nagiging masama na po ang kutsilyo kapag ginarik mo na to sa maling paraan. So, ganyan po yung sex. Ang sex, walang masama dyan. Regalo po ng Panginoon yan para sa mag-asawa. Regalo po yan para idea po ng Panginoon yan. Pero, nagiging masama lang yan para kutsilyo kapag ginawa mo sa masama. Walang perfectong tao sa mundo. Lahat din tayo is nagkakasala. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At ano po sasabihin mo sa inyo, kung nagawa mo na yung bagay na yan at naging alipin ka o inaalipin ka pa o hindi mo pa kayang isuko yan, isuko niya na po yung bagay na yan sa Panginoon, kalimutan mo na yung bagay na yan at humingi ka ng tawad sa Kanya. Dahil ang Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad kahit ano pa yung past mo, kahit gano'n ka pang karumi noon, kahit gano'n pang katindi yung kasalanan ginawa mo noon, basta lumapit ka sa Panginoon buong puso, papalikuran mo lahat ng kasalanan mo. At susunod ka sa kalooban niya, at kakawarin ka niya, kakalimutan niya lahat ng kasalanan mo. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hinihintay ka lang ng Diyos na lumapit sa Kanya, at ang Panginoong Diyos, pakatawarin ka niya, halimutan niya lahat ng kasalanan. So yun, nakita natin na ang sex pala ay hindi masama at ang sex ay regalo ng Panginoon at ito ay mabuti para sa mga mag-asawa lang. Gamitin po natin ang sex sa tamang tao, sa tamang panahon at huwag natin hayaan na mahulog tayo sa mga tukso. Alright, manalangin tayo palagi, mag-freedom tayo palagi, nakilayo tayo ng Panginoong Diyos sa mga tukso na maaaring dumating sa buhay natin. So sana po may natutunan kayo. Thank you for watching and magkita tayo sa next video ko. So God bless you guys. See you.